salamat siya kanimo. Di tanan ang iyang pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagdalang ko, versikulo gikan sa 1:11, gikan sa versikulo 17 ngadto sa 27. Sa pag-abot ni Jesus sa Betania, nabalitaan niya nga upat na ka adlaw na nalubong si Lazaro. Ang Betania, kung natululang kilometrahe, ikan sa Jerusalem. Busa daghang mga Hudyo nga taga Jerusalem ang nagaadto aron pagduyog sa kasunadan ni Marta o ni Maria sa pagkamatay sa ilang igsoon. Sa pagdulong ni Marta nga nagapadulong na si Jesus, migawa siya sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagapabilin sa balay. Pagkakita ni Marta o ni Jesus, bingon siya, Ginoo, kung dini ka palang wala unta mamatay ang akong igsoon. Apan nahitabo, nahibalo ako, nga bisan karon, muhatag ang Diyos kanimo sa bisan unsa na imong pangayoon kaniya. Bingon si Jesus kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Nitubag si Marta, nahibalo ako, nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw kung banhawon na ang mga patay. Ingon si Jesus kaniya, ako ang pagkabanhaw, ang kinabuhi. ako ang nagabanhaw sa mga patay, o ako usab ang nagahatag o kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan mamatay pa siya, mabuhi pag-usab, o si bisan kinsa na nakinabuhi o nagatuo kanako, dili na mamatay, bisan sa lusa. Mutuo ka ba di ini? Pinubag si Marta, oo Ginoo, nagatuo gayon ako na ikaw, mao ang Kristo, ang anak sa Diyos, nga among giulat nga moabot dinhi sa kalibutan. Ang Diyos baga panalangin siyang pulong. Amen. Hallelujah. So diyan ay kahog siya may magabuot sa tanan. Although ang iyang kamatayon na nagkalit, eh wala sa magdahog na wala niyang hitabo. Apan, sinitangay mabalaka kay tama mo kinabuhi ko sa kamatayon. Amen. So din sa atong ibasa ng teksto nitoon, ano yung mga upat o 5 kapagtulungan na atong makatunan. Okay? Una, ang problema ito kay namatay si Lazaro. Okay? Sa wala pa namatay si Lazaro, ipasubuan si Jesus ni Marta nga patuon sa Betania kay nagkasakit siya igsoon nga lalaki aron maampuan unta. Wala man niya ito si Jesus. Ya, daling namatay na, usa pa siya. Yan to. So, naay katuyuan ang tanan. Amen. Sa kita, sa atong kalimutan, ang kinadak-an nga gikahadlukan sa tanan mao ang kamatayon. Okay? Sayod ko nga kapilang ninyo hadlok mamatay. Kapilang nga nagsabat ko hindi hadlok. Minumbaan na yung hindi maunan ng birthday ko. Minaunan naman siya. Muna'y ato gikahadlukan sa tanan. Kanang phobia sa kamatayon, ang tawag ana thanatophobia, meaning kahadlok sa kamatayon. Okay. Normal na siya. Kitawag na siya nato universal fear. Muna'y gikahadlukan sa kinatibuk-an. So, ang tao mahadlok na galing mamatay, tungod kay wala siya hibalo kung asa siya punta kung galing mamatay siya. Kasi kasiguluan kung asa siya punta. Kaya kung makasiguro ka, na manangit ka, di tingali ka, mahadlok.
Matapag ng kalagahan ng mahadlok, kaya wala ka ni siguro. Okay. So, ang ginabi sa tao, doon na tulon ni ka kanang loyalidad. Okay. Ang kinabuhi, ang buora, ang kamatayon, sigurado, ang ikadua, ikatulo, ang eternidad, wala'y katapusan. Now, life is short. Pagtungtong na ko o nag-edad kong tungtong o 50, karon sa 54 naman ko, mura, nakaingon ko sa kong galingon, mura bako rin kong dalagan-dalagan ito sa plaza, manako kong daging. Okay? Nako daging dula o satong, dula o kuyoko. Bako rin kayo ba? Ya, 50 anyos today. So makaingon ko nga, ang natigulang dahil ang lawas ra, wala matigulang atong una-una. Okay, katong galag, wala matigulang. Okay? But, kung ang atong lawas ay matigulang, nato pa, kung po na yun ang kinabuhi sa tao. Okay? Mag-edad kag 80 ron, maayo. Okay? Bonus na. Okay, matod pa nila, matod pag David nga, ang sinabi sa tao, 70 anyos, pero tungkol kay naakay kusog, makabot pagkaog, 80. So kung nag-80 na ron, bonus na. Okay? So, ang kinabuhi sa tao, bisag pa naman tuod ni siya o hamugo, dapat ato di pangandaman. Kaya kung nagtuo ka nga doon ay kinabuhi likod sa kamatayon, mangandam ta. Mangandam ta kay once mapagtuan na ginawa, wala na labay. Walay court of appeal na langit, kaya mo apilat pa ka. Okay? Bayan na. Manang maniguro ka, madali pa ta, mapagtuan ginawa, ibalong tag-asa ta, madulong. So, mananingon sa haring David sa Salmo 119, I am here on earth for just a little while. So, ningon sa haring David, ialan ko ining kalibutan sa hamubo lang nga panahon. Ang kitang kanan ko, magpwede ko sulti anak, niara ko ining kalibutan sa hamubo nga panahon. Dahil maibog tanan kay edad ng lubita, kay edad ng kagatos. Puro siya pag makita ng kagatos pa, nagyapon na, hamubo, nagyapon na nga, panahon. So, ang kadukan sa tanan, ang kamatayon. Pero nainumang ako itong gisulti ni Koan, ni Winston Churchill. Yun si Winston Churchill, ang kamatayon ko no, sa Kristohanon, sama lang nga imong gipalong ang suga, kaya niabot na ang kamatayon. Bukod mo na yan, explanation sa kamatayon sa Kristohanon. Sama lang kang nagpalong sa suga, kay Buntag na. buntag na. So, ang kamatayon, hindi ko tiniangay siyang kahadlukan kay maamo ko tayo Ginoo. Ang kamatayon, o nakasabot ko mo, ang kamatayon is not an end, dili ni katapusan. But this is a beginning. Okay? Sinugdanan. Ang kamatayon, ako mo doon, ang kamatayon dili katapusan, kundi sinugdanan. So, ano man, ang kamatayon ni Pastor Sabas, at katapusan niyang ginhawa, mo'y sinugdanan sa iya, kinabuhing walay, katapusan. Okay. So, ang kamatayon,
sinugdanan man, sa iyang pagkamatay, nagsugod na po siya, wala na yung gibanting sakit sa iyang lawas. Kaya ang kamatayon, mudala man na mo sa tablet nga, wala na yung kasakit, wala na yung kasubo, lun-lun kalipay na lamang. Amen. Okay? Ang kamatayon, marami siya kausap kang address. Okay? Change of location. Kaya ang kamatayon, muni mo dalali mo, gikan sa kahuyangon sa imong lawas, ngadto sa hingpit nga kusog. Mudalani mo, gikan sa kanang dapit sa kasalanan, ngadto sa lugar na dunay pagkabalaan. Ang kamatayon, mudalani nimo, gikan sa temporal, ngadto sa eternal. Okay. So ang kamatayon dili siya, yun matawag na to og dimalas. Kaya uban, ang isipot o kamatayon, kuhaan man. Anong nana? Manok po. Kuya-kuya. Kuya-kuya. Palayo lang. Sipako. Okay? Pero sa ako nagkakaingon, mauna yung realidad sa tao. Okay? So, ikaduha, kung ang kamatayon mo ay gikadlukan sa tanan, na ay maayong balita. Kasi may maayong balita, na ay kinabuhi, likod sa kamatayon. Kung naningon si Jesus kang Marta, Jesus said to her, "Your brother will rise again." Marta answered, "I know he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die." So, ningon si Jesus nga, sumali ka kanako Marta. Sige siya katumusalin niya ito, no? Isa doon mamatay, mabuhi pag-usap. Okay. So, na ay kinabuhi likod sa kamatayon. Ang tinuod na klase nga kinabuhi, dili din kinabuhi nato ron. Ang real life kanang kinabuhi likod sa kamatayon. Okay? That's the real life. Kini atong giginhawa ron dili pa ni mao. Okay? So, niyon si Jesus nga naay kinabuhi likod sa kamatayon. So, ang kamatayon, muna imong birthday sa imong everlasting life. Kaya di makabatog, kinabuhi mo ay katapusan, hindi ka mamatay. So, ang imong kamatayon, mo imong birthday sa Bagong kinabuhi. imong eternal life. Muna isat ko nang isulat sa Ecclesiastes, ganun ang Ecclesiastes ka, ang adlaw sa imong kamatayon, mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Walo ko kamo mag-birthday mo, mag-ihamog kanding o ihamog baboy, magpakaon mo kay inyong birthday. Okay? Kunya niyo mag-Biblia nga ang imong adlaw kamatayon mas labaw pa man kasi imong birthday. So, mauna nga ang kamatayon dili ni limanan. Ang kontriya ni Satanas ang kinabuhi sa tao. Kung patsyon ka niya, pwede man siya. Ano man? Kaya manangit pa ka. O di po kanya patsyon, pwede ka po siya. Ano man? Kaya mga lagad magkasinoon. Mananingon si Pablo nga, to live is Christ, and to die is gain. So kung di ka patsyon Satanas, pwede siya kaya mga lagad magkasino. So, patyon ko kang Kristo, ingon ang Biblia. Kristo, patyon ka sa Satanas, ingon ang Biblia, inyansya ka. So, ang kamatayon, dili, wala. In fact, ingon ang Ecclesiastes 4, nga,
mas malipayon pa katong mga buhi kay kiniadtong mga patay. Ano no? Mas malipayon pa katong nangamatay na kay katong mga buhi pa. Okay. So kisay malipayon? Ang nangamatay. Kisay kusog anon? Muna hindi ka kitang bata nga gangising nga tawo. Tanang bata ket sabaw ko na pagbuwa sa tatawagan na tawagan na. Walay kakatawa kahilak. Kaya naman. So, doon ay kinabuhi likod sa kamatayon. So, mangandam lang. Muna sulti ni Propeta Amos sa Kapitulo 4, versikulo 12, ningon si Propeta Amos, prepare to meet your God. Ipagpangandam sa paghimamat sa imong Diyos. Namutana ko ninyo ron, andam na bangumwa itong bang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Babalik na mga itong matay. So, andong ka ba? Ika na yung mga itong kaming bata. Bati niya. Batang nun bang asawa, atong panang matay, kapasikilisa niya. So, ang atong balikan to, no? So, ang kamatayon, dili angay. Okay. Next. Kung doon na kinapoy likod sa kamatayon, naapoy greatest offer. Kung sama, ang offer ng greatest, kita na ito ng eternal life. Nagwiling walay. Muna ningon si Kristo, I am the resurrection and the life. Whoever believe in me will live. Even though they die. Whoever live by believing in me will never die. So, ang kinabuhing walay katapusan, ato nagyong makaplagan niya ni Kristo. Okay? Kaya nga man din ang Biblia nga, sige siya katong muto ka na ko, isang pa siya mamatay, mabuhay na siya pag-usap. Okay? Muna gisultin ni Apostol Juan, siyang sinulat kani, ingon si Apostol Juan nga, mao kini ang testimonyo nga among nadungog gikan sa Dios. Nga ang kinabuhi, anaa siyang anak. Si kinsa katong nagabaton sa iyang anak, adunay kinabuhi. Si kinsa katong wala makabaton sa iyang anak, walay kinabuhi. So simple ba? Duha na kaklase ang tao sa kalibutan. Katong nakabaton sa anak, naay kinabuhi. Katong wala nakabaton sa anak, walay kinabuhi. Muna yung mga zombie naglakaw-lakaw ron. Buhi matuod, walay kinabuhi. Kaya muna ang sa akong ikaingon kanina, ang tinuod na kinabuhi naa ni Kristo. Kaya ato kinabuhi karon dili pa ni mo real life. Dili ni. So, ang imong real life naa ni Kristo. Okay? Thank you, Lord. Ang kinabuhi naa sa anak sa Diyos. Si kinsa katong nagabaton sa anak sa Diyos, adunay kinabuhi. Si kinsa katong wala makabaton sa anak sa Diyos, walay kinabuhi. Puro na may tao rong walay Kristo, galakaw-lakaw. Yes, paranan na nato. Natural pa na nga kinabuhi. But the real life, kanang naa ni Kristo. Kaya kanang kinabuhi nga naa ni Kristo, muna kita na ito Zoe life, meaning divine life. Kinabuhi nga iya sa Diyos. Muna kinabuhi nga dili na yun mamatay, dili maluya. Okay? So the greatest offer is eternal life. Katulad sa kinsa katong naay Kristo, sila makabaton sa kinabuhing way katapusan. Okay? So kung ang offer is eternal life, kung sa may solusyon, ha? Kung sa may solusyon, The what ta?
Panginoon. Solution is believe in the Lord Jesus Christ. Kung si Kristo ang source of eternal life, then ang solution is totoo ka ni Kristo. O diwan ng Biblia, diwan si Kristo kang Marta, I am the resurrection and the life. The one who believe in me will live, even though they die. Whoever live by believing in me will never die. Okay? So, siguro ano na kay Kristo. Kaya di ka pwedeng makasulod sa langit o wa kay Kristo. Pwede kang makasulod sa langit sa wa kay kwarta. Patagal na kay Kristo. Kung tagiya ka sa ng kwarta sa kalibutan, wa kay Kristo, di ko ka kasulod. Kaya ang kaluwasan sa tao, naaragyod kang Kristo. Manalingon ang Biblia, wa nila ingalan ang nagihatag sa langit na makaluwas sa tao, gawas lamang sa ngalan ni Kristo. So, kung wa kay Kristo, wa ko kay kaluwasan. Wa ko kay paglaong. Ikot sa kamatayon, wa ko kay papadulngan nga maayo. Ya, kada abog yung forever. Di abog ko na masukod. Kung sa kadugayon, patun Pasko na bisan pag mag-ihap ka sa milyon katuig, mahuman naman ako sa milyon katuig, bukay pagsugod sa forever. So, forever and ever, nagawa, gidayat sa kapusan. Na si Pastor Sabas to, ano na sa, pagka may sarakuan, to ano sa langit to, ako ako duda ini. Kaya mo naman ni siya akong madalit-dalig pila, ato tag manuyod, ato tag bukid. Kami doa. Kaya wala mo ko kay kugihan mo kay din. Usakyaw. Hindi ko malimot, ako ning idala dito sa bukid sa manuyod. Tingon siya, Pastor George, adik-adik man ko sa pagpanganagan sa Ginoo, pero ikaw, pusher ka. Nga naman, abot ka, yung lugarang may layuan naman eh. Kung kilingan niya, istorya ba? Hindi ko na ko malimtay niya yung words na adik-adik ko sa panganagan sa Ginoo, mas ikaw, grabe ka, pusher ka. Hindi niya basta pag kabayan na Ginoo, wala ni mo atlas. Sabihin mo ning subuon ang pawali, di ko ni mo bubalibad. So, siya, kung ano ko siya tapit nga, lod na sa ipay, mana siya, hindi siya mag-anto sa iyang ibati na lawas. Tingnan mas ipampat sa Ginoo nga ipatawag na siya ulit karon ma-enjoy ang Ginoo niya. So, kita kayo wala sa patingan ma-enjoy kayo na ito ang Ginoo. Kumbati sa nagari. Kumbati sa nagari. Okay? O sa pasusabas, kugihan mo rin magwali. Taga na ni Corona nag-tingalis langit ng gitaladala. Patong-patong na ng Corona ini dito ron. Inudumi na yung picture o kanang yung pahiyom mo ko na yung trademark. Na trademark yung itsura. Okay. So, siya doon na siya pagtuo ni Kristo. So, o siya'y pangutangan ni Kristo kang Marta. Ningon si Kristo kang Marta, do you believe this? Mutuo ba ka, Marta? Ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Do you believe this? Nga sikin siya ko itong mutuo ka na ko, bisan pa man siya mamatay,
siya mabuhi pag-usap. Do you believe this? And I believe the same question may gipasa na to ron sa matag usa. Ang Ginoo nagaingon sa matag usa ninyo karon, dito o ba ka nini? Dito o ba ka nga ako ang pagbanhaw, ako ang kinabuhi? Dito o ba ka nga kung imong ibutang imong pagsalig sa akong anak, isa pa magmamatay ka, mabuhi ka pa usap. So this question, do you believe this, is not only for Martha, but it is for each one of us this afternoon. So, the life of Pastor Sabas has been a blessing to many, many of us. And when he preached the Word of God, he preached it with enthusiasm, with energy. Pag may gamay lang yung pro, kusog timuwali, sabot ang magagodin o drumstick, kulang ng 2 ka oras. Si muundan o wali, basta kayo na drumstick na magunitan. So, one time, wali siya akong inan, ayaw tagay drumstick. Kaya dugay na mahuman o na drumstick. So, basta kasi paabot na pulong sa Ginoo, muguni iyang kalipay. Pulong sa Ginoo, kinabuhi man sa tao. So, si Pastor Sabas doon, nag-enjoy niya siya sa iyang new life dito sa langit. Kitang tanan, nabili, hindi pa naka-enjoy. Eksakto yun ang giingon sa Ecclesiastes 4, versikulo 2. Nga katong mas malipayon pag katong nangamatay na kay kaniadtong mga buhi pa. So ayaw ingon nga duuyan niya no kinuwa matay siya sa'yo. Kita mo duuy, dili siya. Kita mo duuy. Kita mo tuwan ko sa langit. Di isa panintong nito, kita sila kung singot o. Sa gabi, pagkatao, jengtun ko. Dito wala na. Wala yung tinan dito. Di siya nag-agoy-agoy. Sita ko niya sa hindi, dugay yung maukat eh. Sige mo siya na, yung sakit-iyan-tiin. At fighting ba itong ulta na yung ngon? Pero wala na. Isu mo, Albert? Mas may payon na siya ron. Kaya nato. So, kita po, mga namdanan. Kaya katong sulti ni Amos, prepare to meet my God. Kaya makasulti pa Pastor Sabas doon, buo ko na iyang isulti na to ron. Pagpangandam mo sa paghimamat sa inyong Diyos. Niya aman tayo kitang tanan niya naman taron. Isang pag magdungan tag hangyo niya, Pastor Sabas balik na diri. Di na yun na mo balik. Ito ano siya, dapat nga guwapo kayo. Okay? Di na mo balik. Di na ka na mo balik. So padayon na ta. Papa mateblo ka na sa ta. Kuwaon. Okay? Importante nga andam ta. Importante nga naatay Kristo. Okay? So, ang kinabay ni Pastor Sabas, nahimong panag-ingnan. Malabao. Say, panag-ingnan in English ka ng good example. Okay? Na atong magamit sa atong kinabuhi. He was never a perfect man. Just like you and me, what my perfecto na to yun. Namo ko tayo kahuyangon sa atong kinabuhi. Okay? But one good thing is, he was such a faithful servant of God. Okay? Person nga, dili lamang faithful na nangalagad sa Ginoo, but he was really so in love with his God. Amen? So, we will miss him. Surely we will miss him.
But I know this will not be the end. Kaya ningon ng Biblia, there will be a coming great resurrection where we will be reunited with our loved ones. Kita agapon ta pag-usap. Okay. In fact, wag ni siguro nga kung kwaon tas Ginoo, siya mo'y one of the welcoming party nga mo himamat nato kanto sa langit. Okay? So we will miss him. We will miss his life. We will miss his smile. We will miss his joke. Kaya Allah po ni. And then, of course, we will be praying for the family. Okay? But one thing I know, nga ni Biblia, na wala yo'y mga kaliwat sa mga mataro na nagpakalimos. O nang ang Ginoo sayod ko na magapanalangin na gapon siya sa pamilya ni Pastor Sabas. Hallelujah. So, mag-amputan. Lord, salamat Ginoo na hindi gayon. Salamat sa kinabuhi si Pastor Sabas, Lord. We will surely miss him. Lord, I know you have a better plan why you take him home. God, we pray for the family that you will continue to strengthen them. You will sustain them, God. You will provide for them. And Lord, I thank you that, Lord, you will be the source of everything sa family, you know. Especially, Lord, in this season of grief, ngayon ito ba? God, I pray for the Bang of Gilead na may makahumpay sa ilang kasakit, kamingaw, sa pagkariwan ni Pastor Sabas. Lord, protect their hearts. Father, Lord, you are the Father of our comfort. So God, I pray that you embrace them in your loving hand, loving arms. And tell them, Lord, that you are in control. And Lord, just bless them, Father, to strengthen them in this season of grief. Salamat Ginoo, ikaw sa Diyos nga, adun yung pagtagal sa iyong mga katawan. Lord, you know better, Lord, and you know why you have to take him home. God, sometimes there are questions that we have to ask, but Lord, I know that you are not obligated to answer every question we have, because you are a sovereign God. But Lord, help us just to put our faith in you. Lord, it is my prayer, Father God, that you will continue to reveal your love, your provision, your faithfulness to the family, starting today, Father God. Let them know, Lord, that you are real. Let them know that Pastor Sabas served a powerful, living God. Kalipin ka, Lord, sa way katapusan. Amo kayo magkaslamatan sa tanan. In Jesus' name we pray. Amen. I'd like to call on Betty for the Tira ko istorya no, ang kamatayon ni dati, kadaugan ni nato. Dili ni siya anay kay kaguol tungod kay he has lived a life na i-honor niya si Lord above all sa iyang life. So, kami nga iyang nabiyaan nga family, kampante me knowing that Daddy is now in a better place. O niya, sakto itong gingan ni Pastor George nga kita mo'y alaot nga nabilin din kalibutan na. Kaya kining kalibutan na puno bitaw kasakit. Atong lawas dire, very weak. In an instant, wala gipili ang kamatayon. So muna niya ako dako kay ko kapasalamatan sa Ginoo nga si Daddy iyan gitagaan og complete deliverance, complete healing. Kay karon nagmalipayan siya nga gadayon kauban ng Dios with his body nga dili na siya ka-feel og kasakit. Una dako kani kadaugan nato unya kanang nana ko nga ang faithfulness bitaw ni Lord no. Dili ko na nimo
limod niya ang iyang mga anak dili niya pasagdan. So even though we are fatherless sa tahanon nga panglantaw, dako mi kadaugan kay ang Dios mo'y labaw og dako nga amahan nga nagtan-aw namo. Natong tanan. Kay I know nga ang kamatayon ni Daddy no dili lang kami may nawat-an. Kamo usab nga na diri karon. So daghan kay salamat sa matag-usan ninyo nga ni duyog gid namo, ni duyog ani nga higayon. Daghan kay salamat kay I know pod kung sa inyo na feel nga sa inyong kasuod nga relasyon ni Daddy, nasayod ko nga daghan ko kayo mo na miss niya. Daghan kayo mo nga memories nga gi-cherish with him. Munang naamo diri karon. Munang daghan kayo salamat. I know nga si Daddy gatan-aw ninyo nga mapasalamatan niyang kasing-kasing nga namo diri karon. Unya I also wanted to take this opportunity to first thank my direct family gyud, sa akong mama, sa akong mga igsuon, sa ilaha nga gipakita gyud nga strength. Although sometimes gyud dili ko na malikayan nga og kami nalaman diri. Mukalit tulo ang luha. Mukalit tulo ang luha nga mura bag ma-miss daw mo ba nga ay wala na des Daddy. Unya listen gyud ko anon kay pa may duha ka manghod nga gagmay ba niya kana pag-explain nila. But to God be all the glory no kasi siya gyud maghatag natong comfort. Siya ay magpasabot sa akong mga manghod nga si Daddy lawas sa laman niya nga karon nagmadagayaon siya wala po may pasagdi kay ang ako ra po ni share nga pinaka-painful na niyon akong manghod nga laki. Mo po na siya gingon ni Daddy nga kung mawala siya iya ikabalakan kay si Israel. Kay makadati ra bagod siya. Karon kay pagkaabot kiniha naman siya nako nga at wala na dayday papa. Wala siya. So thankful ko ni Lord kay niabot sa point ba nga ang pagkawala ni Daddy sa amo nga malagsuon na may acceptance. Na may acceptance nga to stand nga kanang ang comfort nga gihatag ni Lord, i-embrace po mi pag-ayo ni Lord na makastand mi, makabarog mi. Kay dili gud lalim kung sa tawanan bitaw dili lalim ang mawad-an og amahan. Dili lalim ang mawad-an og minahal sa kinabuhi. Pero kay kita mga Kristohano na sayod man ta nga kining atong kinabuhi aduna goy ending. No? So mo na ko nga Lord, ikaw ra gud amo ipataas ang mong kinabuhi Lord. Padayon mi mo barog Father God sa amo ang pagpangalagad nimo Lord. Kay kining tanan gid mo guni gi-fight ni Daddy nga wala man siya mabili namo nga wealth fleshly or materially. Pero ang iyang gibili namo ang kadasig sa pagpangalagad sa Dios, and that is more than enough. More than enough to help us nga masustain among life. Unya mo po na siya yung pinaka-greatest nga treasure nga among nadawat gyud ni Daddy. Ang anak nga nakadawat sa gugma sa Ginoo, dako kayong favor. Bisag asa man tang lugar ihampak sa balod, aduna kayo tay kadaugan. Kaya ang Dios gyud mo'y labaw sa tanan nga naghatag nato og usog, naghatag natong panalangin sa tanan nato, materially, physically, emotionally, and most importantly, spiritually. So, again, thank you kayo sa akong mga iyaan, Mama Tisi, Mama Janjan, Mama Lilia, sa akong mga cousins, daghan kayo ni sila. Unya, dako kay kong pasalamat kay financially, emotionally, naa sila kanunay, gaunog yun na mo. 9 days. 9 days is not good, easy for us. Yun nga, kanagaling everyday kang mumata na makakita nga naigihaya. Yeah. Ako ra gyud no, ningon ko sa akong mama di ko na akong makaya nang magkuan og lungod na. So mo before nga na burial service si Daddy, usa hindi ko mosulod or atro ko gawas kay dili na ko di ko comfortable ba nga mo kuan og na burial ba. Kay wala gina nga og kita bitaw no, nagitay kana ganing fear of death. Sakto tong giyon ni Pastor George nga kitang tawo na gitay fear of death. But kaning death ni Daddy reminded me, especially nga, dili day angay kahadlok ang kamatayon. Kay, ang kamatayon good mo ay, kanabang, usa na siya, ba siya graduation nato. Graduation nato, kadiha na nato, madawat ang atong kadaugan. Kabalo mo nga na mahadlok ang tao nga mamatay. Kay gaduha-duha sila kung asa sila paingon. Mao nang, kini nga itong kinabuhi karon,
angay tang mangandam. Dili katong pangandam nga insurance nga na dito kay kasi mabili ni nga na dito. Okay po na. Kay gamit po kayo na siya ani nga nga season. Pero labaw sa tanan, mangandam ta sa atong espirituhanong kinabuhi. Mo ginay angay nato nga pangandaman. Kay there is life after death. Depende na nimo kung asa ka. Katong flight 24/7. Duha ka H. Pili kung asa ka ana. Pero kabalo ko matag usa nato heaven gud atong pangandoy. Orang daghang salamat bitaw sa tanan. Ako ra po encourage ninyo nga kani nga season, kani nga moment nga especially kay final na ni Daddy pag adto na to sa interview. Akong gihangyo ninyo ang suporta emotionally kay kabalo ko nga painful gyud ni siya nga part gyud. Manang sa inyong pagpamauli, i-appeal po ninyo sa inyong prayers na kanang i-comfort po mi more ni Lord. I-comfort pa matagusan ni Lord. Pero nasayod po ko nga kining kamatayon ni Daddy kay matagusan ninyo, nakakita gyud mo kadaugan sa iyong kinabuhi. Nga nakakapanglantaw pod mo ba nga Lord, maayo gud ay kasamong kinabuhi, Lord. Manang this is to remind us all nga padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. If you haven't established that relationship with the Lord, you start now. Kay dili wala may ulahi, dili man ulahi ang tanan. Samtang ikaw gaginhawa, samtang ikaw naapay kinabuhi, dawata si Ginoong Hesus yung kinabuhi. Diba? Okay, so mura gini akong ika-panamilit ninyo, no? Lahi kay ang eulogy, no? Kaya murag madagayaon kayo ang katagog message ba? Pero mura gini among ipaabot ninyo nga, this is a celebration. It is a celebration of life and the beginning of an eternal life for Pastor Sabas Lambayan. Once again, I thank you all na naamo diri karon nag-unong mo namo. Thank you so much for all the hearts na ni support and dili na ko mabinag sa tanan gyud nga gihikap sa Ginoo to just kanamo hatag namo diri sa tanan namo gikinahanglan. I thank your hearts and I know God will bless you even more. Daghan kayog salamat gyud. Dili na ko, these words are not enough to thank all of you. Munang ako ra gyud masulti nga ang tanang himaya dungog ato gibalik sa atong buhi nga Dios. To God be all the glory. Thank you everyone.